Bakit ba kapag binigyan ka ng pagsubok, sunod-sunod naman? Yung alam nyo yun, hindi pa tapos yung isa, meron na namang panibago. Masakit siya sa ulo. Hi guys! Welcome back to our channel! Magpapasalamat ako kaagad sa mga nanood ng videos ko, yung last na vlog ko. Ang daming nanood, ang daming concern, ang daming nag-message sa akin, ang daming mga comments na na-inspire ako, na-appreciate ko. And sobrang napaiyak ako sa ibang comments. No joke, talagang na-touch ako. Ang dami doon ng mga inspirational na comments. Talagang yung nag-share sila ng mga sarili nilang pinagdadaanan and yung message nila para sa akin. Sobra talaga na-appreciate ko ng todo-todo. Sobrang iba yung pakiramdam ko na parang mahal na mahal nyo talaga ako. Na talagang sobrang sincere. Sobrang nagpapasalamat ako and hindi ko in-expect na ganun yung mangyayari. Hindi ko in-expect yung mga tao na to, sila yung sasaklolo sa akin agad-agad. Na sila yung magpapakita sa akin ng love. Na sila yung bubuhat sa akin paangat. Hindi ko talaga yun in-expect. Nagulat talaga ako sa Gada messages ko. Na ay sagada, bukas ko ng mga messages. Parang, oh my gosh, totoo ba to? Parang ganun, nagulat talaga ako. Na sobrang daming nagmamahal, sobrang daming concern, sobrang daming nag-alala. Sa mga nag-alala talaga ng todo-todo sa akin, sorry, hindi ko talaga in-expect yun. Sorry kung napag-isip ko kayo, kung nalungkot kayo, nasad kayo sa nangyari sa amin. Sorry kung yung iba na hindi daw sila mapahalay, iniisip daw ako, kami. Sorry talaga kung iyon yung naging result ng vlog ko sa inyo. Sorry talaga. And thankful ako sa mga tumawag sa akin, sumaklolo sa akin. Alam nyo guys, may sasalo agad ng washing machine ko. Totoo! Merong mag-aambag-ambag. Tinanong, magkano ba yung washing machine dyan? Magkano yung pag-send? Or hindi magkano, paano mag-send ng pera. Tapos meron pang mga message, oy, pasensya ka na, ito lang yung mabibigay ko. Yung alam niyo yung, wow, grabe. Talagang feel na feel ko yung love, feel na feel ko yung concern. Na parang may nagsabi pa, oy, ito lang ha, ito lang talaga, sa susunod pa yung sahod ko. Yung mga ganun talaga. Kailan mo ba kailangan? Ganito, ganyan. Ang dami, grabe. Hindi ko ina-expect na sila yung gagawa sa akin noon. Talaga naman na umapaw yung pagmamahal sa akin ng mga taong hindi ko talaga in-expect. Sobrang salamat talaga sa inyo. And alam nyo, kauna-unahan kung nakausap is si Ate Happy. Hi Ate! Pagkatapos niyang panoorin yung video, same day, nag-message siya sa akin. Sinabi ko, Ate, pwede ba akong tumawag? Ganyan. Tapos nag-usap kami. Pinaliwanag ko sa kanya, lahat. And you know, Ate, thank you. Na-appreciate ko talaga yung time na binigay mo sa akin. And alam mo naman na love kita, Ate Happy. And, natatouch kasi ako. Medyo emotional yung nangyari. Sobra akong emotional na naiiyak ako kasi masaya ako. Kasi may mga tao na katulad nyo, may mga tao na katulad ni Ate Happy, and yung buong team ni Ate Happy, alam nyo na sobrang mahal na mahal ko kayo. Thank you! Ayun nga, nag-usap kami ni Ate Happy, na-explain ko sa kanya lahat. Maganda yung pag-uusap naming dalawa. Tapos kinabukasan, nakausap ko naman si Kuya Edward and Ate Joy from, from Rome. Nag-meet kami last year sa Rome. Yon, nakilala ko sila through YT lang din. Ed and Eleanor yung pangalan nila sa YouTube. Yon, sobrang bait nila. Nag-message din sila sa akin, tapos tinawagan ko sila. Na-feel ko talaga yung love nila sa aming apat. So, thank you so much. Yun yung mga friends na nakilala ko through YouTube. Si Ate Happy Gonggong from USA. Alam niyo yung naging family ko sila. Kahit dito ko sila nakilala sa YouTube, talagang ramdam na ramdam ko yung love nila, which is sobrang thankful ako.
Thank you so much, guys. Tapos, pagising ko kinabukasan, yung mga friends ko naman sa Pilipinas. Diyos ko, yung group chat namin, ang dami-daming messages. Grabe. Sobrang concerned sila sa akin. Pero mga friends ako naggalit sa akin. Sabi sa akin, bakit sinasarili mo yung problema mo? Napagalitan talaga nila ako. Yung isa talaga friend ko, sungit-sungit talaga. Ay, ano yung nangyayari sa'yo? Mga ganyan. Oo, napapagalitan ako ng mga friends ko, grabe. Pero yung best friend ko, nag-message siya sa akin na parang, sis, ano bang nangyari? Nagtaka din ako. Bakit minessage niya ako ng ganun? Eh, napagkwentuhan na namin dati to. Nasabi ko na sa kanya dati to. So, nagtaka ako. Parang, hindi mo alam? Sure ka? Ganon. Tapos, eto pa. May utang kasi ako sa best friend ko. May ginawa kami something. So, nagkautang ako sa kanya. Sabi ko sa kanya sa message, sis, hindi mo na kita mababayaran, ha? Tapos nagalit siya sa akin. Sabi niya, ano ka ba? Bakit naniningil ba ako? Ganon. Ganong mga, o diba? Dapat ganon yung hahanapin yung best friend, hindi naniningil. Diba? O, social ang mga friends ko. Tapos ang daming mga friends na nagtatanong, anong kailangan mo? Paano magsisend ng pera? Nag-ambag-ambag para sa pang-washing machine nga. Tapos meron ako isang friend na alam ko kung hindi siya ikakasal, hindi niya sa akin ipapautang yung pera, ibibigay niya na sa akin. Kausap ko din siya. Riz Life Chart, yung pangalan niya sa YT. Thank you so much sa pagtawag mo, sa time, sa pagkwentuhan natin. Sabi niya sa akin, She, meron ako ditong, tawag sa akin ng mga friends ko, She. O, diba? So, yun. She, meron ako ditong 500 euro, sabi niya gano'n. O, kailangan mo ba? Ganyan. O, diba? Ang sweet ng mga friends ko. So, alam ko kung hindi talaga ito ikakasal, bibigay niya sa akin yung 500 euro pang washing machine ko, diba? So, alam niyo yung na-touch ako na may sasalo agad ng pang washing machine ko. Yung, oh, grabe. Grabe sila talaga. Yung inisip ko, ano ba mabuting ginawa ko para sa inyo? Anong magandang ginawa ko sa inyo dati? Bakit ganito kayo kabait sa akin? Bakit sasaluhin nyo ko, sasaklolohan nyo ko agad-agad? And habang nagbabasa ako ng mga comment, merong isa sa akin na kumurot sa puso ko. Naiyak ako after kong basahin yung comment niya. Which is, ang dami talaga, ha? Pero ito kasi, isa sa mga unang nag-comment na talagang na-touch ako ng todo-todo. Basahin ko. Alam ko na screenshot ko siya. Medyo malalim yung pagkatagalog niya. Nung binabasa ko, try nating basahin ng clear. Laban lang po, ate. Makakabalik pa rin po kayo sa dating masaya at masaganang buhay. Lumapit lang po kayo sa nag-iisang tagapatnubay, tagapagbigay kalakasan, tagapagbigay buhay, ang nag-iisang Panginoong Amang Jesus. Siya lang po ang pinakatanging at nag-iisang susi sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Mag-pray lang po tayo lagi. Kami po, mahirap lang ang buhay. Mahirap lang ang buhay din. Pero kahit gaano kahirap ang buhay, nakakaraos pa rin kami dahil ang laging inuuna at laging nagbibigay, si Lord lang po. Sa Kanya lahat. Basta pinaka-importante, manalig, pray, umiyak kay God po. Pakikinggan niya po tayo ni Lord. Mahal na mahal po tayo ni God. Lumapit lang po tayo kay God lagi. Alam mo po, ate, 12 years po kami nakatira sa biyanan ko. Tapos laging pinagdadasal namin, isang araw, magkakaroon kami ng munting tahanan. At unti-unting si God nagbibigay ng mga gamit, materyales, pero unti-unti po yan. Pero naniniwala po ako sa aking pananampalataya. Magiging buo at simple lang ang buhay at bahay. Walang mga sakit, nakakain, 3 times a day, super blessed na po, ate. God bless po. Kuya Cesar Manuel Cacho, after ko talagang basahin yung message mo na yun, naiyak talaga ako, promise. Talagang tinamaan ako. Yung story mo, na-inspire talaga ako ng todo-todo. And eto, share ko sa inyo, yung everyday na prayer ko kay God, never akong humiling ng kahit na ano. Pagkagising ko pa lang, nagpapasalamat na ako for another day. Yung mga nakakasakay ko sa transportation, nagpapasalamat talaga ako doon. Yung nakakasalubong na sasakyan.
yung driver ng mga nasasakyan ko transportation, mga katrabaho ko. Pinagpapasalamat ko yung lahat, yung food, yung air, lalong-lalo na yung bahay. Pinagpapasalamat ko yun na meron kaming bahay na natutuluyan, nasisilungan. Lahat pinagpapasalamat ko, kahit yung mga small things lang. Lahat pinagpapasalamat ko siya, naiisip ko siya every night. And hindi ako nagmi-miss ng isang gabi na hindi ako nagpapasalamat kay God sa nangyari sa buong araw sa amin. Yung lakas namin, yung sa pagtatrabaho, wala kaming sakit, yung talents na binibigay niya sa aming lahat, lalo na kay Sean and Shay, sa mga classmates, teachers ni Sean, lahat talaga pinagpapasalamat ko yun. Kaya nung binabasa ko yung message, yung comment ni Kuya Cesar, talagang na-touch talaga ako doon. Thank you so much for inspiring me, Kuya. And sa lahat ng mga nag-comments, na-inspire talaga ako ng todo-todo sa mga comments nyo. Nagpapalakas ng loob ko. Pero yun nga, diba? Minsan, yung buhay natin is parang flat lang siya. Yung walang pagsubok, smooth lang yung buhay. Pero once na binigyan ka talaga ng pagsubok, na-experience nyo na ba yun? Sunod-sunod yung ibibigay sa yung pagsubok. Yung hindi pa tapos yung isa, may kasunod agad. Nakakaloka, nakakabaliw. Na parang, ano ba to? Bakit ganito yung nangyayari? Yung may stress ka talaga, mapapaisip ka, mapapatanong ka, bakit binibigay yung sa akin to? Yung ganon. Which is, alam ko naman, yung mga pagsubok na dumadating sa amin ngayon is sobrang liit lang compare sa iba. Sa amin, minor lang talaga. Pero alam yun, tao pa rin ako, hindi ko maiwasan na hindi ma-stress sa mga ganitong bagay. Yun na nga. Kasi, ito naman, yung pagkatapos kong gawin yung video, yung vlog, nung last, feeling ko na karma ako. Katulad nung sinasabi ng iba na, yan, karma mo yan. Parang, una naisip ko, bakit naman ako makakarma? Bakit nila sinasabing, karma ko to? Bakit pag nagte-travel ba ako, nangungutang ba ako sa inyo ng pang-travel ko? Bakit pag namimili ba ako ng bags ko, inuutang ko ba sa inyo yung bags ko? Bakit ako makakarma? Bakit ganun yung sinasabi niyo sa akin, diba? Pero this time, feeling ko talaga, dahil sa vlog ko nung last, na-karma talaga ako. Kasi, yung after kong gawin yung video, nga, yung last video ko, paulit-ulit. Yung last video ko, yung lababo namin, guys, oh my gosh, may tulo may tulo sa tubig, may tulo yung pinaka, anong bang tawag doon? Gripo? Or hose? Kasi pag binuksan ko yung tubig sa kitchen, sa pinakatubo niya, may nagdi-drip siya. So, naghuhugas ako ng plato, tapos nararamdaman ko sa paa ko, bakit parang basa? So, pag-check ko nga, ayun nga, may tulo! Oh my gosh! Talaga naman po, na-stress ako ng todo. Una, diba, sira yung washing machine, tapos may tulo, hindi pa natapos doon. Tapos ilang days after, nalaman namin yung kama namin ni Boo, kasi nga nasa sahig lang yung kama namin ni Boo ngayon, diba? Nakadikit siya sa may pader, sa may bintana, tapos may pader sa kwarto. Nalaman namin na nag-moist yung pader. So, yung moist niya, dumikit sa kama. Pagbuhat ni Boo ng kama, nakita niya, yung ilalim, parang inaamag. Parang ganun, dahil sa moist, di ba, pag nabasa, tapos nakulob. Parang ganun din, parang inaamag siya. Hindi ko alam kung paano siya i-explain. Parang ganun yung nangyari. Sabi ko, oh my gosh, gastos na naman to. Ano ba to? Hindi matapos-tapos. May tulog pa nga yung lababo. Tapos kama naman ngayon. Grabe. So, oh my God. Talagang, yung stress level ko talaga, umakyat talaga siya. Sabi ni Boo, ano, lalaban natin to or what? Kasi, inisip ko naman, yung bags, yung baka mamaya magkaroon ng bed bugs, diba? No choice kami, tinapon namin yung kama. Diba? Ang sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo talaga. Sunod-sunod talaga yung ibinibigay. Which is, alam ko naman nga, nakakayanin namin. Sa mga comment nyo din, ang dami nagsasabi, kaya mo yan, pagsubok lang yan, ganyan, matatapos din yan. Alam ko naman na kakayanin namin, pero talaga yung stress, ibang level talaga siya. Grabe talaga siya, guys! Diyos ko, Lord. Bigyan niyo ulit ako ng lakas ng loob para makayanan namin to. Grabe siya. And, eto na, yung hinihintay nyo nga pala na tanong sa akin. Ang dami kasi nagtatanong ano nga ba nangyari. Hindi ko daw sinagot sa unang vlog ko kung ano yung nangyari talaga. Puro daw ako daldal. Ganyan. Yung mga friends ko talaga. 'Di ba? Dito mo talaga makikita kung yung mga friends mo is iba't iba talaga sila, no? Kasi yung ibang friends ko, oy guys ha, may mga nagtago lumayo kasi akala utangan ko sila. Meron naman nagsabi na
Ay, meron naman palang iba na bago ka pautangin. Ang daming tanong talaga. Uy, which is naiintindihan ko yun ha. Ang daming tanong, ano nangyari sa'yo? Kasi hindi mo sinabi sa vlog ko ano nangyari sa'yo. Puro kadaldal. O diba, ganun yung mga kaibigan ko. Pinapagalitan talaga ako. Tapos sabi ko na, pautangin mo na ako. Message ko na gano'n. Tapos sabi niya, hindi, ano muna nangyari? Saan mo gagasusin, diba? Yung mga kaibigan ko dyan, mga negosyante. Yung mga nagtatago. Don't worry, naiintindihan ko naman kayo. Alam ko naman yon. So, basta, doon ko lang talaga nalaman yung mga iba't ibang kaibigan. Kung sino talaga yung unang sasaklolo sa'yo, kung sino yung talagang maghihigpit sa'yo, yung mga ganun. Which is, wala akong sama ng loob sa ibang mga friends ko. And, naiintindihan ko talaga kayo. Yung ibang mga nagtago sa akin agad, yung mga hindi nag-message, na ina-expect ko na kayo mag-message sa akin at kayo sasaklolo sa akin. Okay lang yun, naiintindihan ko kayo. And sa mga iba na sumaklolo agad, na hindi ko talaga sila ina-expect, grabe guys, hindi ko kayo makakalimutan. Mas lalo ko kayong mamahalin. That's it for today, guys! Thank you for watching and hug ng mahigpit sa inyong lahat. Bye, guys! May pahabol pala ako. Hindi ko po pala nasagot yung tanong. Sabi ko, sasagutin ko yung tanong. Hindi po kami nagre-rent sa bahay na to. Yon ay sabi sa bilang ng mga iba. Hindi namin to nire-rent kasi sa amin tong bahay na to. Sa susunod na guys, yung ibang mga questions nyo sa next vlog. Bye!